Good afternoon, magandang hapon sa inyong lahat. At narito naman tayo, tipon-tipon, para pakinggan ang mga mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na hiniwan sa atin para maintindihan natin, malaman natin ang mga tinuturo at mga binabahagi ng Panginoon sa atin. Yung katotohanan na binabahagi ng Panginoon sa ating buhay. Yun ang dapat natin na intindihin, malaman at ibahagi sa marami at patunayan sa ating buhay. Ngayon pag-uusapan natin itong napakahalagang mensahe ng Panginoon. It's a very important message that we will have to apply in our hearts. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin, buksan natin ang puso at isip at pakilusin natin ang malayang Espiritu Santo. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na kami inyong tinawag upang magtipon-tipon, marinig, pakinggan ang inyong mensahe na ito ay maisagawa namin dahil sa inyong pagmamahal, biyaya na inyong tinatanim na gusto naming lakarin, Lord. Kayo po ang aming sinusunod, sinusundan, kayo po ang aming guide, kayo po ang gumagabay sa amin. Gabayan nyo kami ng maayos, Lord, para namin maigawa ang inyong utos, para sa maipuri namin ang inyong malaking pangalan, Jesus si Kristo. Amen. Good afternoon. At narito tayo ngayon upang pag-usapan itong napaka-importanting bahagi ng ating pagka-Kristiyano, yung ating panampalataya sa Panginoon. Napaka-importante na faithful, which means
tayo dapat ay kahit na anong bagay, anong sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay natin, hindi dapat mawawala ang faithfulness, katapatan natin sa Panginoon. Dahil ito, dito natin pinagbabasihan ang talagang ano ang ating tunay na pagsamba sa Panginoon, ang pagpuri sa Kanya. At dito, nakikita kung talagang naniniwala tayo sa Panginoon. Dahil maraming nagsasabi, madali magsabi, naniniwala ako sa Diyos. Ako'y, nung maliit pa ako, naniniwala na ako sa Panginoon. Ang tanong, paano pinapatunay yun? Pagka maraming nakakakita, ang galing magsabi ng naniniwala ako sa Diyos. Pag mag-isa ka na lang, walang nakakakita. Pag nandun ka sa loob ng kwarto ninyo, and kayo lang ay nag-iisa, paano natin? Kayo na lang ang Diyos nag-uusap. Talaga bang sinasabi ng Panginoon, napakatapat mo sa akin, anak? Ikaw ay talagang tunay kong anak. Ito ang tatalakayin natin, and it is very, very important, mga kapatid, na lagi natin may sagawa. Lalo na pagka tayo nag-iisa at tayo na lang ng ating Ama sa Langit ang nag-uusap at wala nang nakakakita sa atin. Diyan talagang malalaman kung talagang tapat tayo sa atin panampalatayaan. Lagi tayong faithful sa Panginoon. Ibig sabihin ng faithful sa Panginoon, kahit na anong pinagdadaanan natin sa buhay, pangit, maganda, pagka binubuhusan tayo ng biyaya, parang nasa ayos lahat ng takbo ng ating araw. Yung mga nakaraan, hindi nagbabago ang ating ugali, ang ating pananalita, ang isip. Kung ano tayo talaga, sa hindi nagbabago yun dahil sa sitwasyon o takbo ng buhay natin. Which means steady lang tayo maintain. Di ba? Pag matraffic, naka-smile pa rin. Pag walang pera, naka-smile. Pag maraming pera, smile din. Walang pagbabago. Kahit ibig sabihin, pantay-pantay. Ang ating kaligayahan, ugali, mood, kung anong mga nararanasan natin at nagbabago tayo, hindi dapat magbago dahil sa takbo ng panahon. God is constant. Ibig sabihin ng constant, steady lang ang takbo. Kung ano lang yung agos o yung ating sitwasyon, kahit na yung paligid natin bumabagyo, mainit, muulan, baha, kung ano nangyayari, hindi nagbabago ang faithfulness or katapatan natin sa Panginoon. So kung ano hindi dapat tayo nagbabago, yung ating relasyon sa Panginoon, hindi binabasihan yan sa sagana ng buhay. Pagka masagana, mahal ko ang Panginoon. Pagka taghirap, parang malayo yata ang Diyos. Ayoko mo nang magsamba, magdasal. Hanap mo na akong trabaho. Kapag may trabaho na ako, maganda na naman ang pulsa ko. Praise God talaga ang Panginoon. Marami tayong ganon style. Hindi maganda yon. Ang dapat, kung ano ang sitwasyon, kahit na anong circumstances, pinagdadaanan, lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil siya ang Ama. Tsaka siyempre, ang importante, dahil sinasabi ito ng Diyos, bakit ganyan ang utos ng Panginoon? Panginoon, bakit ba Ama, kahit na anong sitwasyon ko, magpuri ka sa Panginoon, maging masaya ka, tumawa, hirap na nga buhay ko, wala na, gusto mo, tumawa pa ako. Kasi, yung buhay natin sa mundo, hindi permanento. Wala pa akong alam, kahit ako, na gustong manatili sa mundo na lang hanggang ilang milyon taong ka na. Ilang taong ka na? 300,000 years, 4,000 years old na po ako. Ganyan pa itsura mo, bata, malakas ka pa. Wala na yung ninuno mo, iba na, hindi mo nakakilala yung mga tao. Mga bagong itsura nito. Ikaw ang pinakamatandang natira dito sa mundo. Napakamahirap. Pipiliin pa rin natin na makauwi sa ating Ama, sa kanyang kaharian. Sinabi nga niya sa Bible, marami, nagreserba na siya ng kwarto para sa atin doon. At intensyon ng Panginoon na tayo magsama-sama. Kung totoo siya, napakaikli ng buhay. Kumpara sa magiging buhay natin pagkatapos dito sa mundo, walang katapusan yun eh. Kaya alam mo, kung tutuusin, wala pang 1/4, wala pang 1/8, wala pa, ganong katiting pa lang, talaga napakaliit kung ikukumpira ang magiging buhay natin sa kabila nito. Kaya,
dapat ngayon, hindi maraming tao kasi sinasayang ang kanilang sitwasyon. Huwag ayaw na sabihin buhay. Yung sitwasyon na binibigay ng araw-araw ng Panginoon sa atin. Yung kahapon, wala na yun, hindi na ibabalik. Ngayong araw, bago na. Bukas, iba na naman. Tumatakbo ang oras. Tumatakbo ang panahon. Ano nangyayari sa habang tumatakbo ang panahon? At paano dapat natin buhayin yan? Ang sadya ng Panginoon, kaya tayo nilagay sa mundo para purihin siya. Yun, kasi wala pang taong hindi pwedeng hindi mamatay. Hindi nga natin alam kung kailan. Hindi natin alam paano. Ngayon, may virus. Pero marami namamatay hindi dahil sa virus. Ibang sakit. Iba na aksidente, na kuryente, nahulog, kung ano, ang sitwasyon. Hindi dahil sa meron virus. At kung tutusin, mas maraming tao na mamamatay sa cancer, sa iba-ibang sakit, kaysa sa COVID. Totoo yun. Binibilang natin ilang namamatay dahil sa COVID, kaya alam natin. Yung mga namamatay na hindi dahil sa COVID, bilangin natin. Yung mga kasi matanda na, may edad na eh. Yung mga nasa ICU kasi nagkasakit. Inoperahan, naging komplikasyon. Hindi natapos yung operasyon, namatay. Ilan yun? Yung mga pagpanganak pa lang ng bata, may sakit na. Dumaan ako sa ganyang buhay na yung anak ko, kakapanganak pa lang. May sakit na. Hindi umabot ng ilang araw, namatay na. Ilan yun na nangyari sa buong mundo? Hindi natin nare-realize, hindi natin naiisip. Kaya dapat, pag ginising tayo ng Panginoon, bumangon ka sa kamang. Pasalamat tayo. Binibigyan na naman tayo ng pagkakataon ng Panginoon mabuhay ng araw na yon. Ang tanong, anong gagawin natin sa araw na yon? Bukod sa trabaho, kumain, umuwi, bumalik sa mga pamilya, pagkatapos, wala na, yun lang. Kaya minsan, iniisip natin, ano kaya ang sadya ng Panginoon? Bakit ako nasa mundo? At yun ang importante at tatalakayin natin. Ang unang-unang dapat malaman natin, bakit tayo nasa mundo? Ay syempre, purihin palagi ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. Napakasimpleng bagay nun. Lord, salamat. Sa lahat ng bagay na ginagawa mo, ginagawa niya sa akin, Lord. Salamat. Binibigyan niyo ako ng isang araw, pagkakataon na magsilbi sa inyo. Every day is a day to serve God. Araw-araw, pag ginising ka ng Panginoon, ibig sabihin nun, binibigyan ka ng pagkakataon magsilbi sa Kanya. Yun ang unang-unang sadya ng Panginoon. Bakit Kanya pinabangon? Kasi kung hindi Kanya pinabangon, hindi na ka na pagsisilbi sa Kanya, uuwi ka na. Ang tanong, alam niyo ba yung uuwian ninyo? Baka maligaw kayo, bakit yata nagbago yung langit dati? Ito yung address niya eh. Hindi na yata. Lumipat na yata yung bahay ng Panginoon. Wala na doon sa dating alam ko. Mahirap yun. Kaya alamin natin kung saan yung address. Pagkatapos natin dito, temporary lang kasi tayo dito. Kaya dito, bakit kailangan magpasalamat sa lahat ng sitwasyon? Dahil ito ang gusto ng Panginoon para sa atin. Hindi mo kayang baguhin, pakialaman o i-manipulate ang isip ng Panginoon. Hindi mo pwedeng impluwensyahin ng Panginoon. Hindi mo pwedeng diktahan. Hindi mo pwedeng baguhin. Siya ay siya. Walang amo ang Diyos. Walang mas mataas kaysa sa Panginoon. Siya ang namumuno sa lahat ng bagay. Kung siya namumuno sa lahat ng bagay at hindi mo pwedeng baguhin ang kanyang pag-iisip, wala kang pwedeng gawin kung hindi sumang-ayon sa kagustuhan niya at magpasalamat sa kanya. Kung gusto niyang bigyan ka ng kahirapan, salamat po Panginoon. Kung padadaanin niyo ako sa hirap, wala akong magagawa, tatanggapin ko. Walang may gusto eh. Walang may gusto dumaan sa panunubo, sa kahirapan, ayaw magkasakit. Ayaw natin noon. Pero pinapadaan tayo ng Panginoon. At sabi niya, kailangan magpasalamat ako. Salamat Lord, may sakit ako. Salamat Lord, nagugutom ako. Minsan ang hirap intindihin. Ganun ba talaga, Pastor? Kailangan pasalamat? Lahat eh. Hindi naman sinabi sa mga ibang bagay lang. O sa mga pinili niyang dapat pasalamatan natin. Bakit nga sinabi all? Lahat ng
sitwasyon. Bakit? Kasi sabi dito, when everything seems uncertain, pag may mga bagay, lahat ng bagay, parang walang pupuntahan, walang ibig sabihin, tsaka, and nothing is constant, walang permanente, we can still rely upon our true rock, the immovable one, Jesus Kristo. Kung anong man sitwasyon ang pinagdadaanan natin, kung anumang klaseng lubak, bagyo, baha, gutom, o anumang bahagi ng sitwasyon ng buhay natin na sinasabi natin napakahirap, isa lang ang garantiya natin, may Panginoon na pwede tayong alisin doon sa sitwasyon na yun. Bakit maraming tao nananatili sa sitwasyon nila ng kahirapan? Hindi makabangon, hindi makaandar. Una-una, wala silang Panginoon. Alam mo, iba yung nagsasabing naniniwala ako sa Panginoon at iba naman yung anong gagawin ko dahil sa aking panampalataya. Kung alam alam naman ng Panginoon ang sitwasyon natin. Pero bakit ang lakad natin laging lubak, baha, bagyo, hirap, putik, dumadafa, gumagapang, hindi na makaahon, aahon ng konti, tumba na naman. Sasabihin, bakit ganun? Ang sasabihin ba ng tao, buti po siya, swerte niya, no? Meron kaya swerte sa Panginoon? Pwede sabihin pala ng Panginoon, alam mo, Lord, malas ka. Ikaw na nga nagpatawad sa amin, ikaw pang pinako sa cross. Anong malas mo naman? Isipin natin, yun ang kagad may isip natin. Sa Panginoon, walang swerte o malas. May blessing ka, nag-aantay ka ng blessing, wala pa yung blessing doon. So mag-antay. So hindi pwede magsalita ang Panginoon ng, napakaswerte ko, ano ako ang Panginoon. Napakamalas ko, bakit ako nagpapako sa krus? May ibig sabihin lahat ng bagay na dumadaan sa buhay ng Kristiyano. At importante, ang iisipin natin na the Lord is my rock. Alam mo yung rock, bato yan, matigas yan eh. Mahirap basagin. Yung mga nandito na nanonood sa mga construction, siguro kayo, alam nyo kung gano'ng katigas, biyakin yung bato. Yung iba nga, jackhammer ang ginagamit, hirap na hirap pa eh. Di ba ganon? Pagkatapos ng jackhammer, pare, ano nangyari sa'yo? Wala na pala. Nadadaan na siya. Yan mo, tumadaan mo sa mga construction, sa highway. Tumadaan ako dyan. Ano nakikita ko yung mga jackhammer, maghapon yan. Ganon. Kaya pag uwi nila, ganon. Kain ba tayo? Hawak ng plato, ganon na rin. Nakikita ko na ganong kahirap biyakin yung bato na talagang kailangan hydraulics na eh. Hangin lahat, air tools, heavy equipment para biyakin yun eh. Yung Panginoon, gano'n siyang katibay, hindi siya pwedeng mabiyak. Hindi siya pwedeng masira. Hindi siya pwedeng mawasak. Pero mo, napakagandang sitwasyon natin na tayo sumasamba sa isang Panginoon, sa isang Ama na parang bato. Na hindi pwedeng mabiyak. Doon ako tatago. Di ba pag sa gera, nagbabarilan, nakakita ng malaking bato, doon nakatago eh. Kahit na anong klaseng machine gun, tamaan yung bato, wala, protektado ka. Yung Panginoon pa kaya, kung doon tayo tatago. Pag walang-wala na tayo, hirap na sa buhay, hindi makaabante, hindi na alam kung anong gagawin. Ang sigurado lang meron tayo, Panginoon. Kaya kawawa ang mga tao na walang Diyos. Nakakaawa sila. Di ba, alam mo, mas naaawa ko sa tao walang Panginoon kaysa maraming pera. Malusog, dahil pera, ganda ng kotse, lalaki ng bahay. Tanungin mo, may Diyos ka ba? Diyos, hindi naman ako naniniwala doon. Sa mundo, marami na ako napuntahan bansa sa iba-ibang mundo. Iba-ibang bansa sa mundo. Meron akong mga nakikilala, may mga kamag-anak ako, hindi naniniwala sa Panginoon, naawa ko sa kanila, ngayaman, lalaki ng bahay, sa abroad, nakatira. Pag-pray tayo, tapos sagot nila sa akin, kay Nino. Huwag sa akin, kako. Mahirap. At yun, ang taong pinakapulubi sa lahat. Mas pulubi pa sa pulubi yung taong walang Diyos. Because pag kayo nasa Panginoon, wala na kayong kailangan pa. Kasi, anong sinabi dito? My deliverer, my rock, sa lahat. Dito ako, pag nahihirapan, dyan ako magtatago sa Kanya. Siya ang magbibigay sa akin ng kaligtasan, biyaya, grasya. Alam mo, minsan tinatanungin natin sa sarili natin, ano ang kayang bigay ng tao na hindi kayang bigay ng Diyos? Kung mayroong bagay
na kaya bigay ng tao, kaibigan, kamag-anak, kahit sino, na hindi kaya bigay ng Diyos, pakilala niyo sa akin, doon ako sasamba, doon ako luluhod sa tao na yun. Pag meron, tanungin niyo lang. Pag meron kayo pangangailangan, una niyo pupuntahan tao na hindi kayo kaya ng tulungan. Nasira yung motor, hirap ka, boss, kaya yung motor. Nasira pa yung motor, may tinulak pa, galit pa dun sa nagpahiram. Itong motor pa pala, bulok, tapos tinilat, kakainis to, dapat naglakad na lang ako eh. Oh. Di ba? Pero kung lumot kayo, Lord, wala akong motor, paano kaya ito punta ako sa trabaho? Gawin ng paraan, Panginoon, ipaon niyo sa akin sa kalooban ko. Padala kayo ng Pastor, sino para makatulong sa akin? Wala, hindi natin ginagawa. Gagawin natin. Pag may problema tayo, hahanap tayo ng taong alam natin, hindi naman talaga makakatulong. Kung makakatulong siya, pangsamantala. Pinahiram nga yung motor, tumiri, wala ka pala gasolina. Kaya pa nangarap, wala akong pera. Wala pala gasolina to. Sagot ko pa ba gasolina? Sagot ko na nga yung motor. Gasolina naman na yan. Ang hirap yun. Useless eh. Kaya anong sinabi dito? Pag ganun ang sitwasyon natin, tanong natin, how is fear consuming you? Kasi takot eh, di ba? Dahil nauubusan, bakit unang-una, ano ang kakatakutan natin? Gutom, wala nang pangbili ng pagkain, di ba? Pag may sakit ka, wala ka pang gamot. Pag yun eh, takot ang umiikot sa ating isip at kalooban, maaapektahan ang inyong kapayapaan. Ang garantiya na parang magiging maayos ang ating sitwasyon, parang malabo, hindi yata mangyayari yun. Kaya ang tanong dito, is fear making you confused? Kasi pag alam mo, pag ang tao takot, di makapag-isip ng tama. Pag kinakabahan, nangiginig, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Patay na tayo, hindi ko alam anong gagawin ko. Hindi ka makakaisip ng tama dahil ang mangingibabaw doon yung takot. Kaya dapat, pagka ikaw ay gagawa ka ng mga desisyon na napakabigat sa buhay, if you want to make a good decision in your life, if you are coming to a certain trial and struggle in your life, you have to relax. And pag alam mo, ako sa pamilya ko na lang at sa sarili ko mas gusto ko ang Diyos ang magdesisyon para sa akin kaysa ako ang magdidesisyon para sa Diyos. Alam mo, Lord, ganito mas maganda. Turuan kita. Kasi minsan parang hindi ako sigurado sa mga desisyon mo sa akin, napakahirap. Ganito na lang ang gagawin natin. Sasabihin ng Diyos, tama ka na, mabuti pa susunod na nga ako sa iyo. Wala yun, Diyos. Mahirapan na rin ang Panginoon. Baka bumagsak ang mundo. Ang buhay na wala. At yun ang minsan nagiging ganun tayo. Sa buhay natin, kaya nilagay ko dito, who makes the decision? Sa buhay natin. Kayo? Misis? Mga anak? Kaibigan? Barkada? Kung sino-sino na lang. Tatanong ko nga sa kapitbahay, ate, may problema ako, ano kaya magandang gawin? Bago tayo magtanong sa tao, tanong muna natin sa Diyos. Yung tao, mamaya na yun Lord, may problema ako. Ganito yung sitwasyon ko. Kailangan makadesisyon ako. Anong dapat kong gawin? Pagka nangusap ang Panginoon di bingi. Ngayon, syempre, hindi naman agad-agad sasagot yun. Kasi gusto ninyo, pagtanong nyo, Lord, ano bang gagawin ko? Wala naman sagot Yun, alis na. Pag gano'n ang isip natin, ginagawa natin ang Diyos, bumaba ka rito, maging katulad kita, tao tayo pareho. Ang Diyos hindi tao Ang Diyos hindi tao na pwede mo lang kaplitin. Pare, ano bang pwede natin gawin yung problema sa sitwasyon ko? Tumatawa ka ba? Mahirap yata yun. Because God is a God who is the highest of all. Wala siyang amo, hindi siya nagre-report kay Nino. Tayo nga alipin Paano ka lalapit sa hari? Diretso ka lang sa palasyo? Papakilala ka? Na hindi ka kilala ng gwardya? Sino ka? Saan ka pupunta? Subukan yung pumunta sa mga opisina ngayon namin mga tao na amo ninyo. Pwede ba rin diretso kayo? Hindi ba? Hindi pwede. Yung may-ari ng kumpanya. Kayo, trabaho. Pupunta kayo sa mga amo ninyong, boss ko yan. Ikaw kilala mo yung boss mo. Ikaw kilala ka pa nung amo mo. Hindi ka kilala sa napakalaking kumpanya. Isipin mo itong kaharian ng Panginoon napakalaki. Pupunta ka diretso ka sa Kanya. Pwede. Pero may paraan ng Panginoon, paano tayo lalapit sa Kanya
para tayo mabigyan ng biyaya, grasya. Kasi alam mo ang biyaya at saka grasya, naka-ready na yon sa bawat sa atin. It is already possible for us to receive His grace, His blessing, His love. He already did it. Pinatunayan na yon sa atin na pwede tayong lumapit sa Kanya kahit anong oras. At pag maganda na ang relasyon mo, makukuha mo agad ang biyaya at grasya. Hindi ka pag-aantay ng Panginoon. Kung gusto natin maging mabilis yung sagot ng Panginoon, gawa ka ng relasyon sa Kanya. Alam mo sa pamilya, magkakapatid, minsan nag-away-away kasi merong isa sa mga kapatid pinakamalapit sa ama o sa nanay. Pagka yung isang anak ang lumapit sa ama, bigay kagad yung ama. Pero pag yung isa naman ang lumapit, tagal. Lalapit pa doon. Kuya, lapit mo kay Papa, sabi mo kay tatay, ganito man, mahirap at lagi ikaw. Nagkakasilosan sa pamilya, totoo yun. Tanong, bakit malapit gustong-gusto ni tatay yung ganong klaseng anak? Siya, puro si ganito, si bunso, si panganay, si gitna, kung sino yun. Bakit ganon? Ano kaya meron yung kapatid ko na wala ako? Bakit ganon sa ama? Di kaya yung kapatid mo, ano pa meron ka? Bakit gusto-gusto ng tatay? Pogi ako sa'yo eh. Hindi ko alam. Pero ganon din lalo na sa ama natin. You have to have a relationship with our Father if you want to be given His grace, His love. You have to, kung wala kang relasyon, paano ka? So tanong mo muna, Lord, bakit ang buhay ko hindi gumagalaw, hindi umaabante? Hindi sabihin mo ang puso mo, sabihin mo, Lord, meron ka bang nakikita sa akin na hindi mo gusto? Ilang beses tayo nagdadasal ng tatanong sa Lord, Lord, kamusta ang relasyon ko sa inyo? Happy ka ba, Lord, sa relasyon ko sa inyo? Masaya ka ba, Lord, sa pag nakikita mo ang aking puso, ini-examine mo ako para doktor? Kunyari ang Panginoon, doktor siya, humaba siya sa lupa, nagpakonsulta ka sa Kanya, pumunta siya, ngayon meron siya mga state examiner, ano kaya sasabihin niya sa'yo? Anak, naggaling talaga ng bilip ako sa'yo. O sasabihin sa'yo, anak, ang dami mong dumi-dumi dyan sa loob ng mga isip. Bakit ganyan ang puso mo? Palitan natin, para yatang magaspang eh. Anong sasabihin ng Panginoon? Examine ourselves. So, if you want God to make decisions for you, you have to let God in your life and say, Lord, examinin mo ang aking puso dahil ikaw ang gagawa ng mga desisyon sa bawat bagay at bahagi ng aking buhay, sa trabaho, sa pangangasawa, sa mga kaibigan. Lord, sino ang gusto mong piliin maging kaibigan ko? Kasi minsan tayo nang mimili ng kaibigan. Gusto ko itong kaibigan na to kasi hindi to kasi lakas sa inumang katulad ko. Hindi niya uubusin yung isang case ng Red Horse. Kaya kaibigan ko to. Kasi yung malakas uminom. Lagi akong nagbabayan. Malakas eh. Ubus pera ko. Kaya ito, gusto kong kaibigan ko, hindi matakaw. Pag halika, kain tayo. Kaunti lang nakakainin niya. Kaya dilibre kita. Ganun ba? Dapat ang Panginoon ang pumili. Alam kung ang Panginoon ang pumili ng buhay natin at nilagay sa mundo, hindi ba dapat din siya ang pipili kung sino magpapaligid sa atin? Pwede mo nang tanong, Lord, gusto ko ulit mag-asawa. Gusto ko mag-asawa. Naging biyudo ako, naging biyuda ka. Gusto ko ulit mag-asawa. Pumili ka para sa akin. Ikaw mas may alam eh. At kung gagabayan tayo ng Panginoon, kung papayag ang marami na ang Panginoon na ang gagabay sa buhay nila, mas magkakaroon ng kapayapaan ng buhay dahil ang Panginoon hindi nagkakamali. Alam ka naman ng Panginoon, nagkamali ako, ano ba? Kasi pinili kasi yun. Hindi ko alam eh. Ano sino kukonsultahin ng Panginoon? Tayo. Anak, halika nga, may kukonsulta ako sa'yo. Parang nalilito ako sa desisyon ko, hindi ko yata alam eh. Hindi na. Ang hirap no. Pero ang tanong, bakit tayo malayo ang distansya natin sa Panginoon? Ang taong malayo at distansya sa Panginoon ay hindi naniniwala sa Diyos. Sapagkat kung naniniwala ka sa Diyos, sisikapin mo maging malapit sa Kanya at magkaroon ng relasyon. Hindi dahil nagsisimba, nakikinig sa service, nakikinig sa preaching ko, naniniwala sa Panginoon. Ang naniniwala sa Panginoon, una-una may takot. Pangalawa, bago kumilos, kukonsultahin ng Panginoon. Panginoon, ngayong araw na to, anong utos mo sa akin? Magtanong. Hindi nagtatanong. Humihingi, Lord, gusto ko dito, kailangan ko yan. Alam ng Diyos yun. Pero nagtatanong ba tayo, Lord, ano ang binabaon niyo sa aking puso ngayong araw na to na dapat gawin ko di sa gawa ko? Bukod sa trabaho.
Meron ka bang nakikita sa ugali ko na dapat baguhin, Panginoon? Sabihin niyo sa akin, Lord, para maging maayos ako sa mata ninyo at lalo kong makita ang inyong pangalan na napakalaki at mapuri ko at ako pa'y makatanggap ng biyaya at grasya sa inyo. Ilan tayo? Ilang tao nagdadasal ng ganyan? Ng masinsinan? Lord, kung meron ka nakikitang pangit, maasim, mapait sa aking ugali, sa aking puso, sa aking pananalita, baguhin ninyo. At ang maganda, sabihin sa Panginoon, ipaalam mo sa akin, Lord, kung ano yung pangit sa akin. Sabihin mo sa akin, Lord, yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa inyo, na mabago ko yun. Tulungan niyo ako para mas lalo ko pang mapuri ang pangalan ninyo. Sa ganun palang paraan, sa ganun palang pagdasal, magbabago na kagad ang relasyon niyo sa Panginoon. Sabi, anak, anong gusto nung sige, akong bahala sa iyo. Sa ama na lang natin eh. Kung nagkakaroon tayo ng problema sa pamilya, lapit ka sa pamilya, sa anak, sa kapatid, tayo, meron ko bang nakikita sa akin di maganda sa relasyon natin? Kasi paalala mo sa akin para baguhin ko rin yung sarili ko. Meron naman kayong karapatan magalit, naiintindihan ko kayo, tatay, kahit nagkagalit kayo, dahil siyempre, alam ko, meron akong pagkukulangan. Pero alam mo, ang tao, ang tingin ng tao sa sarili, karamihan, perfecto. Ano bang pangit sa'yo? Wala. Pero magaling magturo, ikaw, ang pangit mo, ikaw, tinan mo, ayusin mo yung sarili mo. Pero pag tinanong, ako, anong diferensya ko? Ako, tanongin nyo, ang diferensya ko, ang dami. Hindi ko mabilang. Aabutin tayo hanggang bukas kung sasabihin ko sa iyo listahan ng ano, hindi ba? Minsan, mainit na ulo. Nakakalimutan ko minsan magpasalamat sa Panginoon. Totoo yun, Pastor. Bakit ka nakakalimut sa Panginoon? Nakakalimut ako eh. Kaya sinisikap ko, Lord, huwag mong tatanggalin yung pangalan mo. Isulat mo na dyan. Gusto ko nga isulat dito eh. Kristo. Para yung harap ako sa salamin, Kristo, thank you. Abay, may mga oras, nakakalimutan ko siya. Pag nainis sa daan, traffic, hindi naging maayos yung plano ko, nakagigil na. Nakakalimot sa Panginoon nyo. Kaya, lahat tayo, minsan dapat baguhin natin ang pananalita. Kaya dapat huwag tayong makakalimot. Alam mo kung bakit dapat tayo magtanong, Lord, ano dapat kong baguhin? Lord, gusto kitang pasalamatan. Kasi, purihin na natin ang Panginoon kasi siya. Huwag natin kalimutan na maraming benepisyo na pwede natin kunin sa Panginoon. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. When you allow God to make final decisions for you, you will surely benefit from His decision. Because God will never make a decision which will destroy your faith in Him. Ano ibig sabihin ito? Pag kayo umaabot sa isang sitwasyon na hindi nyo alam ang dapat nyong gawin at hindi nyo dapat kung ito ba, yung ba, o ba, hindi, nalilito na ako, pabayaan mo ang Panginoon magdesisyon para sa inyo. Pastor, ginagawa ko yun, anong nangyayari? Wala kasing relasyon. So, isipin nyo muna, ito lahat ng tinatalakay natin, madaling basahin, maganda intindihin, oo nga, no? Pero hindi naman nangyayari. Yung tanong, bakit hindi nangyayari? Kasi walang relasyon sa Panginoon. Pag wala kang relasyon sa Panginoon, ito na lang. Di ba? Pag kilala niyo yung pulis, hinuli kayo, para kilala kita, hindi ka nahulihin. Parang huwag ko na ulitin yan. Ikaw talaga, mamaya, inuman na tayong bala sa'yo. Ikaw talaga, mapapama ko, bakit sa trabaho ko dito, ginagawa ko Ingat ka. Di ba? Kasi kilala mo. Pag hindi mo kilala yung traffic enforcer, hindi ka pa nakakagawa ng kasalanan, hulihin ka na eh. Ito, kung may plano yata ito, tabi ka na, halika dito, tumigil ka dyan. Hulihin ka. Pag kilala mo, yung traffic enforcer, ikaw pala yan. Anong gawin sorry, ako talaga, mamaya na lang, pag-usapan natin ito mamaya sa gandun. Okay. So, may advantage pag kilala mo tao pa lang yun. Kung ang Panginoon, may relasyon ka, wala na nga mas mataas sa Panginoon, siya na lang. Ayaw pa natin gumawa ng paraan na siya talaga may relasyon tayo personal na pwedeng mangusap. Matagdal ang Panginoon, ang daming sinasabi sa atin, tayo di nakikinig. Alam natin yon. Kasi tayo, para mga bata, pag pinagalitan ng Panginoon, parang bata, ayaw natin makinig. Ano yun? Di ko na alam. Diba? Pagka nainis yung tatay, yung anak, ayaw nang makinig. So, pag ganun nangyayari, paano gagawa ang Panginoon ng desisyon para sa atin? Kaya anong babasihan natin, or what basis can we receive assurance from God's decision? Ano yung pwede natin
talagang paghawakan na pag ang Diyos ang magbibigay ng desisyon para sa atin, eh wala tayong iintindihin na problema. Lahat magiging maayos. Anong pagbabasihan ko doon? Eh, hindi nga nagsasalita eh. Paano pang ganito? Napakahirap naman yan. Isipin muna natin at pag-aralan muna natin ang attributes, katangian ng Panginoon. What is the attributes of God? Number one, God is infinite. He is self-existing, He is without origin. Tanong mo, may pinanggalingan ba ang Diyos? Oo, taga doon sa amin yun, sa probinsya namin. Wala eh. Anong bansa ang Panginoon? Sabi nila sa Israel, si Jesus yun ang nagkatawang tao. Pero si Diyos na nasa langit, taga saan siya? Anong salita niya? Taga, anong barangay? Ano ba address? Di ba? Wala. At kailan siya pinanganak? Kailan siya nagdumating sa mundo? Wala. Nandyan lang siya. Una siya eh. He is self-existing, without origin. Walang pinanggalingan, wala siyang panggagalingan, at nandyan na lang siya. Lagi. Hindi siya nag-umpisa o wala siyang katapusan. And He is before all things, and in Him all things hold together. Colossians 1:17. God is immutable. He never changes. I, the Lord, do not change. Malaki. So ito mga katangian ng Panginoon. Kaya dapat wala itong, kasi tanong sa akin, bakit ako kailangan sumamba sa Panginoon? Ano bang pwede dyan? Ano bang mangyayari? Well, unang-una, isipin mo, sino ba yung tao sinasamba mo kaysa yung tao na nasa lupa? Kapatid, kapitbahay, kaibigan mayaman, ninong, ninang na may pera, yung amo ko, siya nabigyan ng trabaho, o di siya kanya sumamba. So, ang maraming tao nagsasabi, mas maraming mabibigay yung pera yung aking amo kaysa sa Panginoon. At mas may kapangyarihan yung amo niyo. Hindi yung Diyos. Kaya, ganyan ang buhay. Hanggang doon lang sa kaya ng amo. Eh, ang Diyos. Naniniwala naman tayo, ang Diyos kayang gawin. Ang tanong, kaya gawin lahat. Eh, ba't di ginagawa ng Diyos? Sa atin, sa mga tao. Marami pa rin naghihirap, maraming nagdudusa, maraming na COVID, maraming gumagapang, maraming hindi magandang nangyayari. Kasalanan ba ng Diyos yun? Alam mo kayo, may kasalanan ng Panginoon eh. Kayo gumawa nito, kaya ito, hirap-hirap eh. Ganon. Hindi na perfecto ang Panginoon. Di ba, meron pala siyang, hindi siya dapat purihin. Ano pang ginagawa natin? Ba't pa tayo pupurihin sa Kanya kung ang Panginoon wala sa ayos? Tayo, yung may kasalanan eh. Tayo may ginagawa. Tayo, yung may ginagawa hindi gusto ng Diyos, paano gagawin? Pagka hindi magandang ginagawa mo, bibigyan mo ito ng biyaya. Ay, saan kaya yun? Merong maluwag yung tornilyo ng ama natin, pagkanak. Natutuwa ko dyan sa mga napakapangit na ginagawa mo. Kaya bibigyan kita ng premyo. Sa tingin mo, di ba? Saan kaya? Dito, sa mga nanonood ngayon. Di ba? Pag kayo gumawa ng wala sa ayos, bibigyan kaya ng premyo ng amo mo kung saan kayo tatrabaho? Eh, paano Panginoon? Di ba? Eh, alam naman natin, itong hirap eh. Alam natin na ang Panginoon, siya nangingibabaw sa lahat. Pero hindi natin siya pupurihin. Gagawa pa rin tayo ng bagay na ayaw niya. Tapos, aantayin natin ng biyaya. Lord, kayo biyaya kahit nabubwisit ka na sa akin. Hindi pwede. So alam natin, bago tayo ngayon lumapit sa Panginoon, alamin muna natin kung sino siya. Okay? Alam natin ito. He's self-existing, He's without origin. Ito, so agree tayo dyan. Ano pa meron siya? God is omnipotent, all-powerful. Itong sinabi ng Biblia, their measure, ang pagsukat nila, is longer than the earth and wider than the sea. Kahit yung mundo, kahit yung dagat, hindi abot sukatin. Kung sino ang Panginoon at kung sino siya, kung gaano siyang ka-influensya. Pangalawa, God is all-knowing. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. Alam niya lahat ng bagay. Alam niya ang mangyayari sa buhay natin ngayon, bukas sa makalawa, at alam niya paano matatapos. Kasi siya mayroong nag-invento eh. Ang tanong, simple na lang, ilang taong kayo mamamatay? Hindi ko alam. Paano kayo mamamatay? Hindi ko alam. Sa kayo lilipin? Hindi ko alam. Pagdating doon sa oras na yun, malalaman ko, ayaw ka naman ng isipin yun. Malayo pa yun eh. Pero ang Diyos, alam na niya. So kung ganun ang ating Panginoon na alam niya lahat ng sitwasyon natin, bakit hindi tayo lumapit sa Kanya at siya ang bibigay ng mga ating pangangailangan para hindi tayo nahihirapan sa buhay natin? Ako, dumaan ako sa hirap. Dumaan ako at gumapang ako na hindi ko na alam.
Saan ako kakain? Anong kakainin ko? Kung pwedeng kumain ng lupa, kakainin ko na. Kaya lang, hindi man nun. Mahirap. Tsaka may mga bato. Baka para yung aking lalapunan. Totoo yun. So, ano dapat natin gawin? During the uncertainties of the world, how are we showing our trust and faithfulness to God? Ibig sabihin, sa mga sitwasyon ng mundo ngayon, maraming nagkakasakit, maraming nawawalan ng trabaho, maraming dumadaan sa panunubok, ang mga pamilya naghihiwalay-hiwalay, nagwawatak-watak, magulo ang sitwasyon. Hindi lang sa Pilipinas, sa mga barangay, sa mga bayan na lang, sa mga syudad, di na alam ng tao. Ngayon, lockdown, bukas wala. Lockdown, lock up, hindi ko alam, up and down, up and down. Di ba? Ang gulo na eh. Pati siguro yung mga law enforcement, ano ba talaga kuya gagawin namin? Di ba? I-shutdown na lang natin ng Pilipinas. Di ba? Patayin natin ang kuryente. Wala na lang, madilim. Manimik tayo sa bahay. Wala tayong paniguro. We do not know what's going to happen. Isa lang ang sigurado, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin at kung sino siya, kasi ang Panginoon hindi nagbabago. Siya ay katulad pa rin nung nakaraan, ngayon, bukas, ganun pa ang Panginoon. Siya lang ang steady, hindi nagbabago ang Panginoon. Hindi ba dapat purihin at tayo ay maggawa ng relasyon sa Kanya kung alam natin siya lang hindi nagbabago? And so, paano natin ipakikita ang ating tiwala sa Panginoon? Yun ang tinatalakay natin. So, dapat listen more to God's word instead of man's word. Mas makinig tayo sa kanyang sinasabi kaysa sa sinasabi ng tao. Kasi ang Panginoon, hindi siya nagkakamali. Alam niya ang dapat mangyari sa buhay natin. Siya nakakaalam eh. Hindi tayo, hindi yung kusino ang kukonsultahin mo. Ang problema, hindi natin ginagawa. Bago tayo pumunta sa Diyos, ang dami mo natin kukonsultahin. Tapos ang lito-lito na kasi iba-iba sasabihin ng tao. Sabi ni ganito, ganyan daw. Pinuntahan ko yun, kinonsulta ko na lahat ng tao sa buong mundo. Ilang bilyon yan, iba-iba sagot. Tinadilito na ako, sumakit ang ulo ko. Nag-umpisa ako sa tatay ko, nanay ko, wala na. Pero ang Diyos, isa lang kausap mo, Lord, ito lang simpleng panalangin. Lord, anong dapat kong gawin? At gagawin ko. Ngayon, kung naniniwala kayo, alam mo, bakit maraming tao hindi nagtatanong sa Panginoon? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang tao lang na nagtatanong sa Panginoon, Lord, ano ang dapat kong gawin, Panginoon? At pag hindi kayo sumagot, hindi ako kikilos. Yun, yung merong panampalataya sa Diyos. Hindi ako makakilos, Panginoon, hanggat hindi mo sa akin sinasabi ang dapat kong gawin. Kasi pag ako'y may ginawa na hindi sang-ayon sa kagustuhan mo, papapahama ko kung magkakamali ako. Ngayon, tuloy natin. Whoever is of God hears the words of God. The reason you do not hear them is that you are not of God. So dapat maka-Diyos tayo. Kasi kung sino ang nakakarinig sa salita ng Panginoon at yung mga tao na hindi nakakarinig sa sinasabi ng Panginoon, hindi maka-Diyos. Wala siya sa Diyos. Ewan ko nasan siya. Basta wala. Hindi ko alam. Base your decision on Scripture, not on your opinion. Sa palagay ko, itong dapat gawin eh. Alam mo, sa karanasan ko, ito kasing nauuso ngayon, kaya itong dapat sundin eh. Dapat, basihan natin ang ating desisyon saan? Trust in the Lord with your heart, all your heart, and do not depend on your understanding. Huwag tayong aasa sa ano naiintindihan natin. Laging hanapin mo siya ang gusto. Lord, ano ba talaga ang gusto mo? Sa lahat ng bagay. At He will show you which path to take. Sasabihin pala sa iyo, hindi lang sasabihin, show eh. Ito ipakikita. Ipakikita ng Panginoon kung saan ka dapat lumakad, dumaan. Hindi lang niya sasabihin, dito ka. Ipakikita niya para sigurado ka rin, uy, ang ganda. Eh, dito pala eh, mas maganda rito. Dapat Lord, matagal na akong nakikipag-usap sa iyo eh. Ngayon lang kasi anak eh, ngayon ka lang lumapit sa akin eh. Binibigyan tayo lahat ng pagkakataon ng Panginoon lumapit sa Kanya. Hindi natin pinaghahawakan yung pagkakataon na yun. Lumilipas yun. Mas maraming bagay na ginagawa natin kaysa sa yung pinaka-importante na pagkakataon. Kaya maraming tao hindi umaandar ang buhay. Minsan umaatras pa yung buhay. Kahit hindi ba kaatras, umaatras na. Pababa na, kaya nga backslide eh. So, and let God guide your thoughts and ask Him to instruct you. Kaya nga sinabi sa Awit 25:4, show me your ways, Lord. Teach me your path. Lord, turuan niyo ako. Kailan tayo nagdarasal ng ganun? Lord, ano ba ang hindi maganda sa ginagawa ko?
Lord, turuan mo ako. Lord, sabihin mo sa akin ang dapat talaga na ilalakad ko. Lord, bakit ako maitin ang ulo ko? Bakit ako ganun? Lagi ko naiinis sa bagay na kahit di kinaiinisan ko. Lahat ng tingin ko sa tao, pangit. Lahat ng pangit. Walang maganda. Mabaho lahat. Ano ba mo yan? Baho yan. Ito, masarap to. Hindi ko kumakain yan. Hindi masarap yan. Lahat ganun. Bakit kaya, Lord, ganun ako? Mangusap tayo sa Panginoon. Kalaban na yung nagsasabi ng ganun eh. Alam mo, dalawa lang yan. Yung kalaban ng Panginoon at ang Panginoon. Kung wala ka sa Panginoon, nasa kalaban ka. At yung kalaban, di magpapakita sa'yo. Ako sa Satanas. Ako makahawak sa'yo ngayon. Talaga, sama tayo. Ganun ba? Matatakot ka rin eh. May suma yan, nakakatakot. Lumayo ka, huwag ka sa akin. Kaya kung wala tayo sa Panginoon, nasan ka? Ayun ang kahirapan ng buhay. Kaya dumadaan tayo sa mga sitwasyon na hindi ka nais-nais. Ano pa? How are you showing your trust and faith in God today? So ngayon naman, paano natin pinapakita ang tiwala, panampalataya natin sa Panginoon? Sa panahon ngayon, under what circumstances do you demonstrate your faithfulness? Ano mga bagay ang pinapakita natin sa sitwasyon natin na pinapatunay natin ang ating panampalataya sa Kanya? Na hindi nagbabago ang ating ugali, hindi nagbabago ang pag-iisip natin, ang relasyon natin. Hindi nagbabago sa Kanya kahit anong klaseng sitwasyon ang pinagdadaanan natin. Yun ang Christian. Tsaka yung mga desisyon na ginagawa mo. What decisions have you made that proves your decision was based on your trust in God? Ibig sabihin nun, bakit itong ginawa mong desisyon? Yun ang tiwala ko sa Panginoon. Alam mo, nung nasa Amerika ako, napaka maunlad na bansa. 1999, 97, 98. Doon ako lumaki. Nung tinawag ako ng Panginoon sa ministeryo at magsilbi sa Kanya, nung sinabi niya, bumalik ka, punta ka ng Pilipinas. Una ko sinabi sa sarili ko, bakit? Diba, nandito na ako sa all you can eat. Gusto mo ko punta, fast food. All you can eat na nga ito. Order ka na lang dyan. Bakit naman? Nandito na ako eh. Kumakain na nga ako ng ganitong klaseng all you can eat. Gusto mo, ito kakainin ko ito eh. Bakit naman? Sinabi ng Panginoon, yun ang gusto niya. Meron siyang gagawin. Hindi ginawa ko. Mas malaki yung kinikita ko doon sa abroad. Tutusin. Piloto ako ng araw eh. So, kung tutuusin ko na yung pinapakita ng Panginoon sa akin ng panahon na yon, ako'y nasa edad pa lang ng mga 30. I was about maybe 36, 37, 35, ganyan, 38. Tigil mo na yan. Bakit? Uwi ka. Pakilala mo ako sa mga tao. Ikaw na lang, Lord, mapakilala sa sarili mo. Bakit ako? Ang ganda ng buhay ko dito eh. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang amo ko. Ako ay inyong alipin. Hawak mo ang buhay ko. Mamaya, bumulusok pa yung eroplanong sinasakyan ko. Matapos pa yung buhay ko. May naman Panginoon eh. Nagtiwala ako sa Kanya. Hindi ko sinabing, ayoko, mayroon naman akong pera, magandang trabaho ko. Bakit mo ako pinapakialaman? Maganda na yung buhay ko eh. Nice. Siya na lang kaya. Di ba? Yung pwede kong sabihin yun eh. Nasa ayos ako eh. Huwag mong disturbuhin. Masaya na ako eh. Pero hindi. Nung sinabi niya, anak, itong gawin mo. At nung sinunod ko siya, yun ang pinaka-eksaktong tamang desisyon na talagang mabuti Panginoon, ikaw ang nagdesisyon para sa akin. Uwi ka ng Pilipinas. Pakilala mo ako sa mga tao. At bibigyan ka ng biyaya. Alam mo, totoo, naging mas magandang buhay ko. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Nagkaroon ako ng identity kung sino ako. At ang pinakamaganda, nagkaroon kami ng napakalapit na relasyon ng aking ama. At yun ang gusto kong ibahagi sa inyo kasi napakaganda. Punong-puno ng kapayapaan. Ibang klase na ang sitwasyon mo pag talagang nakadikit ka sa Panginoon at siya lang at magbabago ang pag-iisip. Ibang tao ka na, kaya nga sinabi niya, sa Biblia, anyone in Christ becomes a new creation. The old is gone. Behold, the new has arrived. And as we close, the only assurance we truly have
is God's assurance. He is the only dependable source and always has the perfect solution to our problems. The only answer in our circumstances. Kung tutuusin, wala talaga pwedeng magbigay ng garantiya sa buhay natin kung hindi ang Panginoon. Wala sa atin gusto magkasakit. Walang gusto sa atin maghirap. Walang gusto sa atin gumagapang sa buhay. Ayaw natin ng kahirapan eh. Pero lumalapit tayo sa mga tao na hindi permanento ang tulong. Kasi yung tao na kunyari ako, nilapitan ninyo ako, tumulong ako sa iyo, binigyan kita ng prayer, naging maayos ang pakiramdam mo sa araw na yon, tapos nagkasakit ka pa rin, pupunta ka sa doktor, hindi ka makapagpagamot kasi kulang yung ibabayad mo, imbis na ibayad mo sa doktor, ipangkakain mo na lang, ano ba, magbibili pa ako ng gamot o kakain ako? Kasi yung pera ko, ito lang, eksakto, pipiliin pa ako, pakahirap naman ito. Ayun. Dinubukod ka na. Lord, Panginoon, ang daming sitwasyon ng ganun. Dumaan ako sa ganun. Kung hindi ako kakain, magugutom ako. Kung hindi naman ako bibili ng gamot, hindi ako gagaling, pero gutom ako. So, gumaling ako, pero gutom. Ang yun lang, napakasimpleng bagay. Bibili ako ng gamot para ako gumaling. Hindi naman ako makakain. Magagutom naman ako. So, kung hindi ako kumain, mamamatay din ako. Pag hindi ako bumili ng gamot, mamamatay din ako. Pwede mamatay din ako. Wala pa nang mangyari sa akin. Doon, lumod ka na sa Panginoon. Lord, hindi ko na kaya. At gagawa ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Because, sabi nga niya, give thanks to the Lord in all circumstances. Because His love for us endures forever. Walang problema ang hindi kayang hanapan ng solusyon para sa inyo na galing sa Panginoon. God is the ultimate problem solver. Gustong-gusto niya yun eh. Lulunasan niya yung problema natin. Yun ang kanyang intensyon para sa atin. Kaya siya, Diyos. Kaya purihin natin siya kasi pag ikaw ay dumadaan sa kahirapan na hindi mo na alam saan ka pupunta, saan ka pupulutin, anong nangyayari? Mukhang walang pag-asa. Pagod na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero ang Panginoon, alam niya ang dapat gawin. Tayo ang nagkukulang sa Panginoon. Kaya nagkukulang tayo. Kulang sa lahat. Kulang sa ganito. Pero pagka Diyos lumapit, hinila mo, Lord, ikaw ang magpatakbo ng buhay ko sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Ikaw, sobra-sobra, maapaw. Wala ka dapat intindihin. Lagi ka nakaisip ngayon. May pagkain ka? Meron. Pakainin mo naman ako. O ba? Walang problema. May sakit ka? Wala. Bakit? Mahal ako ng Diyos. Kaya mahal ako ng Diyos, kaya ako nakakasakit. Mahal ako ng Diyos, kaya ako hirap na hirap sa buhay. Pudpud ng kamay ko kasi mahal ako ng Diyos. Eh, iba yung Diyos mo. Diyos ko. Dapat sagot doon. Naku, Diyos ko. Pero yung Diyos natin na tunay, tapos na yung hirap eh. Siya na nga tumanggap eh. Pinako na siya. Pinatawad tayong lahat. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago yung ating buhay. Ang may problema, hindi ang Panginoon. Tayo ang may problema. Kaya ang hirap ng buhay. Pero oras na sinabi mo sa Panginoon, Lord, sinusuko ko na ang buhay ko sa inyo. Kayo na humawak. Ayaw ko na mag-isip. Kayo na mag-isip para sa akin. Sa lahat ng bagay, lahat ng bahagi. Sa tingin ninyo, hindi kikilos ang Diyos. Ang problema ngayon, yung panampalataya. Kaya ang ating panalangin ngayon is about faith and yung ating panampalataya na dapat natin na pagtagumpayan ang ating sitwasyon sa buhay dahil si Kristo na ang naunang magtagumpay para sa atin dahil alam ng Panginoon ang pinagdadaanan natin. Kaya manalangin tayo lahat at buksan natin ang ating puso sa Panginoon at pakilusin ng malayang Espiritu Santo. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa inyo na nandiyan kayo palagi, na hindi nyo kami iniiwan, nakabantay kayo. Kami po nagkukulang sa inyo dahil minsan nawawalan kami ng lakas, nawawalan kami ng tiwala, nawawalan kami ng panampalataya. At maraming beses hindi na kami naniniwala sa inyo dahil binabasihan namin ang biyaya at kayo sa aming sitwasyon ng buhay. Alam namin mali yung Panginoon, kaya dapat ikaw po ang tumama. Gawin niyong maayos ang aming pag-iisip. Gawin niyo kaming tapat sa inyo.
Hindi namin kayo kilala, Panginoon, pero kayo kilala nyo kami. Kayo po ang magpakilala sa amin. Dahil di namin alam paano magsisikap kami nang hanapin kayo. Nahihirapan po kami. Gumawa na lang kayo ng paraan, Lord, na kayo po ay dumalo sa aming buhay, sa aming puso pag-iisip na maging wasto ang aming nilalakaran at laging bawat hakbang ay pagpuri sa inyo. Gabayan nyo kami, Panginoon. Buhusan nyo kami ng inyong pagmamahal. Alam namin, Panginoon, na hindi sayang ang inyong pinaghirapan sa cross, inyong dugo at bawat patak nun ay para sa amin, Lord. Napapaghawakan namin ang inyong biyaya, grasya, awa. Kayo po ang punong-puno ng awa sa amin. Kami makasalanan, pinatawad nyo kami. Ngayon, Lord, malapit kami sa inyo. Tanggapin nyo kami, Lord. Napakadumi namin, linisan nyo kami. Ayusin nyo kami, Lord. Kasi ito ay makakapagpapuri sa inyo. Dahil inaangat namin, sinusuko namin sa inyo ang bawat bahagi ng aming buhay at ganoon din sa mga pamilya namin at sa mga kasama namin, Lord. At yung mga hindi nakakakilala sa inyo, magpakilala po kayo. Ito po ang aming hinihingi at hinihingi palagi sa inyong napakalaking pangalan ni Jesus Cristo. And all glory to you through Jesus Christ. Hallelujah. Amen. And God bless you all.